And so it is always an encounter with the risen Lord. Jesus encountering his disciples in their doubts, in their anxieties, in their fears. And the disciples encountering the risen Lord, inviting them to faith. Kaya maraming salamat po dahil natin tayo ngayon sa Mass of Encounter. At pinapanalangin natin na sa mga susunod pang mga buwan na dumami tayo as we encounter the Lord in the Eucharist and as we encounter each other in faith. Magandang tanungin, how do we encounter the risen Lord? Kung ang Easter season ay tungkol sa encountering Jesus, how do you encounter the risen Lord in your life? Paano nagiging totoo sa ating buhay ang muling pagkabuhay ni Jesus? You know, we encounter the risen Lord in many aspects of our life. But this evening, we are invited to encounter the Lord in the many angles, conflicts, clashes, problems that we encounter every day in our life. Kahit kasi dyan, sa mga usok ng ating buhay, pwede natin makita ang muling pagkabuhay ni Jesus. At hindi na bago yan. Naranasan niya ng mga unang Kristiyano, katulad ng natin sa ating unang pagbasa. In our first reading from the Acts of the Apostles, we witnessed how the early Christians resolved a difficult problem they encountered. Ang mga unang Kristiyano ay mga Hudyo. The first Christians were Jews, like Jesus. The disciples of Jesus were Jews. And so, they followed the same culture, they followed the same Jewish tradition. Pare-pareho silang Hudyo. Kaya lang, kumakalat na ang Christianity. At kahit hindi ng mga Hudyo, ay naaakit na sa pananampalataya kay Jesus. And so, Christianity evolved, Christianity spread even among the non-Jews. And we call them the Gentiles. Ang problema dito, dahil magkaiba yung kultura ng mga Hudyo at yung kultura ng mga Gentil, ng mga hindi Hudyo, nagkakaroon ngayon ng discussion among the early Christians. Dapat ba yung mga Gentil ay sumunodin sa kultura at tradisyon ng mga Hudyo? Ngayon sila ay Kristiyano lang. At nagdebate ang mga Kristiyano tungkol siya. Naging malaking usapan niya. Pagkatapos ng mahabang diskusyon, isang malaking kusot, isang malaking naguluhan sa mga unang Kristiyano, Peter, the leader of the apostles, got up and said these things. And then everyone followed. Sinabi niya na hindi naman kailangan i-impose sa mga non-Jews ang ating tradisyon bilang mga Hudyo. Dahil ibang kultura, ibang tradisyon ang sinisimulan natin bilang mga Kristiyano. There are just minimum requirements that they must follow. That is, things that are not consistent to our Christian faith. But other than that, we will not impose anything on the Gentiles. And because of that, their problem was resolved. Nasolusyonan yung gusot na kanilang pinag-uusapan. And this is an experience of the resurrection.
when problems get solved, when tangles are untangled, when conflicts are resolved, we experience and encounter the risen Lord. Today we celebrate the memorial of Saint Athanasius. Saint Athanasius lived in the 4th century, malapit din sa early Christian times. And Saint Athanasius is considered as one of the 4 great doctors of the Eastern Church. Doctors, ibig sabihin, teachers of the faith. And Saint Athanasius, as a theologian, as a teacher of the faith, became influential in another council of the church. Yun sa first reading natin ngayon, Council of Jerusalem, the very first council gathering in the church. In 325, the year 325, another council was convened in Nicaea, the Council of Nicaea. At ang pinag-usapan nila doon ay yung heresy na tinatawag ng Arianism. Now, the Arian heresy says that Jesus is not God. He is just a superhuman being, but He is not God. Si Jesus hindi pwedeng maging Diyos kasi nanggaling siya sa Diyos. At ang nanggaling sa Diyos, sabi ng Arian heresy, hindi pwedeng pantay sa Diyos. Kasi nanggaling ka na, so you are less than the source. And so according to the Arian heresy, Jesus cannot be God and man. He is only man. The Arian heresy questioned the divinity of Jesus. At alam niyo kung sino nagpasimula ang maging turo na yan ng Arianism, ang nagpasimula niyan ay si Arian. Kaya Arianism. At sino ba si Arian? Siya ay isang pari. Kaya ang pinagmulan ng gulo ay pari. Kaya nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng kalikuhan, gusot sa simbahan. And then here comes Athanasius with his brilliant mind explaining that Jesus is truly God and truly man. And because of that, in the Council of Nicaea, they officially declared that Jesus is true God and true man. Case resolved. An experience of the resurrection. Buhay si Jesus. Kaya yung malusot naaayos. At dahil naaayos ang malusot, masaya tayo. The joy that is promised by Jesus in our gospel today. You know, my dear brothers and sisters, life will always be with its problems, anxieties, conflicts, clashes, tangles, knots. Wala namang buhay na plansyado. Wala namang buhay na walang problema. Kung gusto natin ang buhay na yan, ay maghanap tayo ng ibang mundo. Dahil sa mundo natin ngayon, palagi may problema. Hindi lang buhok ang nagkakatangles. Ang araw-araw nating buhay, humaharap tayo dyan. Pero nararanasan natin si Jesus na muling nabuhay kapag yung mga problema na susolusyonan, kapag yung mga agitan nagkakaroon ng kapayapaan at pagkakasundo, kapag yung ating mga kusot na paplansya at maayos. And we can only say that God is truly alive. Dahil po sa trabaho ngayon dito sa Archdiocese of Manila, ang tawag sa akin sa posisyon ko ay Vicar General. Vicar General, then right-hand man of the Archbishop. Pero kung hindi sabihin talaga niya, the Vicar General does all the dirty work.
Yung archbishop, siya yung image. Dapat siya yung mabait, siya yung palaging nakangiti, siya yung kasundo ng lahat. Ang kontrabida, yung vicar general. Kapag magsasabing no to a request, the vicar general does that. Kapag may pagsasabihan pari, the vicar general does that. Kapag aatin sa mga magugulong meeting, sa mga magugulong discussion, the vicar general presides over that meeting. Kaya sa dami ng mga gusto na kinakaharap ko sa buhay, alam niyo, gumawa akong table. Kaya nalito doon, ano yung gusto? Sinong pari ang problema? Sinong empleyado ang problema? Anong parokya ang may problema? Anong mga institutions, commissions, ministries ang may problema? And then sa susunod na follow, ano na ang nangyayari? Updates. At ang pinakapaborito ko yung last column ko, kung ano na ang nangyari. Kaya di nakalagay pending pa. Pero tuwang-tuwa ako kapag nilalagay ko na solved. I can only say, thanks be to God, na solusyonan na. Minsan umaakot ng ilang buwan bago kumailagay yung solved na yun. Pero okay lang. Kasi alam ko, sa bandang huli, makakalos din. Sa totoo lang, kung trabaho lang yung problema, at siguro karanasan natin lahat ito, kung trabaho lang yung issue, kung ang problema lang natin na yung mga dapat natin gawing responsibilidad, madali yan eh. Madaling dalhin, madaling ayusin. Pero kapag ang nagiging problema ay relationships, tampuhan, samaan ng loob, nagagalit sa isa't isa. Kapag yan na ang problema, yan ang napakahirap solusyonan. Kapag sa professional level, trabaho lang ang usapan, madali. Pero kapag nagiging personal, nagiging lalong mahirap. Gumugulo lalo nagkakamuhol yung puso. But we all have to face that. We all have to face that. Because as I said, life is not without conflicts, problems, candles, and mounts. But there's always a resurrection. There's always newness promised to us by our risen Lord. And that is what we all long for. Sa gabi po ito, ialin natin sa Diyos ang mga gusto ng buhay natin. I'm sure marami. Ialin natin sa Diyos. Huwag natin sariliin, lalong kukulo, lalong magkakagulo ang mga knots, ang mga tali na yan, lalong kukulo ang ating buhay. Let us allow the risen Lord to be part of the many problems, clashes, and conflicts that we face in our lives. And let Him untangle them. Let Him solve them. Let Him bring them to a solution so that we may encounter God even in the most unpleasant experiences in our daily life. Kapag nakita natin ang Diyos sa malusot sa ating buhay, maniniwala talaga tayo na muling nabuhay sa Jesus at maniniwala tayo sa Kanyang pangako, I will give my joy to you so that your joy may be complete.